Hello, magandang tanghali. So, kaka-refill ko lang dito ng tubig. So, tubig lang yan na napasingaw natin. So, ito rin. Ito hindi ko pa nare-refillan eh. Pero, yan. So, magdadagdag ulit tayo ng basil dito. Yung ibang basil dito na may ugat na, ililipat ko na lang dito mamaya. So, magkakaroon, mare-refill na yan. Tapos itong kale natin, nabuhay siya. Ayun o. Tulad ng sabi ko sa inyo, yung part na nabulok, nag-create siya ng mini roots. So, ang ginawa natin, kahit lanta na siya nun, binabad lang natin siya. So, nabuhay ulit siya. Very good. Very good. Yan. So, ito, yung iba ililipat na rin natin. Gumagawa lang ng paglilipatan. So, ito yung kale. So, may nakita akong kale farm sa Amadeo. Nakapanood ko lang sa YouTube. Ang lalaki talaga nito nila, nung dahon. Hindi ko sure kung depende na rin sa variety. Tsaka, iba rin kasi yung growing condition doon. Mukhang maganda, gusto nila. So, ito yung mustasa natin. Ang ganda-ganda ng buong tubo. So, ito, magkakaroon din tayo ng mga cuttings ulit ng basil natin. So, tuloy-tuloy lang naman dito. At may i-harvest akong ulmeti. Doon, mamaya pakita ko. Tapos ito nagdadry yung hindi ko lang kung tip burn tawag nila ito o talagang matanda na. Kasi usually, pag nasa baba na siya nung mizo na, natutuyo na talaga siya. Tapos itong part na to, itong halaman na to, nagke-create na siya ng panibagong branch. Lalaki yan. Tapos ito yung i-transfer natin sa paso. Ito, hindi pa siya nagke-create ng branch nun eh. Pero sa palagay ko ngayon, magke-create na siya ng branch. So, possible, lagyan ko na lang ng isa pang malaking paso dito para ilagay natin to. So, may dalawa tayong mizo ng aalagaan ulit sa paso. So, yung last time na inalagaan natin, umabot ng 3 months eh. So, yung sa mga mulberry naman natin, medyo may good news ako kasi may nakita akong bunga ngayon. Ito, hindi ko sure kung anong mangyayari dito sa talong na to. Pero itong halaman na to, ayun, nakita niyo yan? Yan. Mulberry fruit yan eh. Ayun, meron din doon. So, ito, nag-start na siya mag-fruit. Pero yung kinalbo natin last time, ng January, hindi pa. So, approximately, ang edad nito siguro mga 5 to 6 months. Kasi September ko to tinanim eh. Ito, yan. Halos sabay lang sila niyan eh. Halos sabay lang sila. So, ayun. Medyo may good news sa mulberry natin. Tapos ito kailangan ko itong ma-refill mamaya. Sana maalala ko kasi baka ma-deads na naman sila. Ayun. So, tingnan natin yung iba. Okay, so itong mulberry naman na to, kakadilig lang natin kahapon. Pero kasi sila yung madalas talagang ngat-ngatin ng mga ibon kasi wala sila sa net. So yung seedling tray natin dito, tinanggal ko na. So ito yung ibang basil na tinransfer ko sa nutrient solution. Pero palagay ko hindi kasi magsusurvive. Kaya hinayaan ko lang muna. Pero kung mapansin nyo, ito yung mga tinransfer natin sa soil. So nilipat ko lang sila ng pwesto. Hopefully lumaki sila dyan. Tapos yun yung talong natin ayun sa likod. Mukhang nakaisang araw pa lang naman sila. Usually 2 to 3 days bago sila mag fully recover na seedling. Pagkatapos mag transfer. So ayun. Tingnan natin kung ano mangyari sa kanila. Ayaw nga pala, wait lang. Bago ko makalimutan, so itong mulberry may bunga na. So ito, hindi ko sure kung tama ako nang nakita. Ayan o. Wait lang. Ayan o, ito. Ayan. Flower yata yun ng talong eh. So, mukhang mapapabunga natin siya. So, good news naman yan. Tingnan na lang natin yung bunga. So, okay. Balik tayo. Okay. So, ito naman sa mga bell pepper natin. Yung bell pepper natin dito sa location na to, medyo okay naman. Mapansin nyo may mga ripe na bunga na. So itong talong na to talagang hindi ko sure kung ano mangyari dyan. Pero dinidiligan pa rin natin, tinitingnan natin kung anong pwedeng gawin niya. Kasi yan, may mga sapot-sapot. Hindi lang kita sa video.
So ito naman, dito unti-unti na rin natin nililinis. So diniligan ko to kahapon kasi harvesting ko rin, gagawa tayong cuttings. Kasi pag hindi ko siya diniligan, lanta siya yung sweet basil. Tapos ito naman, itong bell pepper natin dito, bubunutin ko na sana kanina pero may nakita akong bunga yun, no? May bunga dito, ayan, pamoon, itsurang moon. Pero kasi meron na siyang mga puti-puti, mga insekto rin yata yun, nakalimutan ko anong tawag dyan. So kailangan ko na rin siyang linisin. Ito naman, itong lemon basil, hindi ko naubos yung buto kahapon, pero marami tayong nakolekta kahapon. Siguro almost 100 na rin. So yung Thai basil, hindi ko na diniligan, kaya lanta siya ngayon dyan. Pero naninilaw na rin naman siya. Tapos ito yung talong na malaki. Tumubo yan dun sa growing area natin. Ay, hindi, dun sa indoor seedling tray natin. Ganyan siya kalaki nung transfer ko. Mahaba din yung ugat niya. Yung ugat ng talong, habang lumalaki, nagkakaroon ng isang parang main root siguro. Kasi makapal eh. Tapos matibay. So ayun, nilagay ko siya dyan. Hopefully okay siya kasi hindi siya, parang sana hindi siya magkaroon ng mga gagamba-gagamba. Ayun. So ayan, ito unti-unti rin natin tina-transfer. Pag naging successful yung dalawa, transfer na rin natin sila sa soil para hindi na rin tayo masyadong gumagamit ng nutrient solution sa kanila. Tsaka mostly ng mga basil na nagtatanong sa akin, naghahanap talaga yung potted ba. Tapos ito yung bell pepper. Ito maraming bunga, 4 pero maliliit lang, pero marami. Ang problema, may mga insekto siya. Ayun, tsaka yun, may uod doon, no? Hindi naman talaga siyang uod, pero ayun, nahanap na siya ng uod or kung ano man tawag doon. So ito, kale. Hindi rin maganda tubo ng romaine dito, baka tanggalin ko na lang din yan. Ito pa, last time, ito itong mga nakita mo may mga ngat-ngat-ngat. Nakapasok kasi yung ibon. Ito, umangat yung net dyan. So, dyan sila dumadaan. Kaya yung iba dito may ngat-ngat. Ito may ngat-ngat din eh. Pero ito, i-harvest ko na itong tatlo. Tatlo. So, 2 Olmeti, 1 romaine. Tapos, papalitan na lang din natin. Malaki na rin naman sila eh. So, kukunin ko sila. Ibababad ko lang sa nutrient solution after mga 1 day. Harvest ko na sila after 1 day. Based kasi sa experience ko, pag hindi ko sila in-expose sa araw for a day, medyo nababawasan yung pait nila. Pero ngayon hindi ko naman tinikman eh. Pero posible may konting pait kasi nagpo-photosynthesis sila. So, ayun. Palagay ko yun yung usual na gagawin ko. So, may mustasa tayo doon, betchay, tapos isa pang olmeti. Yung olmeti dyan lang. So, yun dito naman, ang nangyari lang dito sa 1.5 liter na container natin, isang beses lang tayo nag-refill nung nangalahati sila. Tapos, ayan. So, medyo less time consuming sa ganitong container. Lalo na kung maliit lang area nyo. Pero syempre, kung may tuna box kayo, mas maganda yon. Isang refillan lang. Pero siguro weekly, check nyo yung pH, ganyan-ganyan. Pero, yun. At saka mas maganda kung tuna box kasi hindi ka magkakaroon ng lumot. Kasi covered siya, hindi siya mape-penetrate ng sunlight. Yun lang naman. So, update ko na lang kayo sa susunod. Bye-bye.